Sir, kamusta na kayo? Okay lang, okay lang. Siya sa Pilipinas. Sir, nandito ba nandito ba kayo? Sir, Nympha po. Sir, nandito pa kayo? Secret, secret. So, bakit secret? Pwedeng nasa abroad na kayo? Secret, secret. Sir, seryoso. Sikreto, sir? Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Hindi tayo. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Sir, sabi po kasi ni SP Cheese na yun nga daw po, kung sakasakali daw, okay daw po kayo na magstay dito sa Senate para magkanlong. Sir, hingi lang po kami sana ng reaction po ninyo. So, narinig nyo yun mga pre. Secret na lang si Bato. No, ramdam na po kasi ni Bato na ano na siya, hinahanap na siya ngayon. 'Di ba? Oo, kaya nga nagtatago na po. Kasi yung pag ikaw po kasi ay nalabasan ng warrant, hindi naman po yan kailangang iabang sa media. No, ito si Bato may warrant of arrest na. Sekreto po yan. Isi-serve yan sa'yo. Kasi kung sasabihin po yan sa media, social media, makakapag-prepare po etong si Bato de la Rosa. Pero kahit ganoon, syempre, naging pulis din po si Bato, alam niya yan. Alam niya po yan. Kaya nga nagtatago na eh. Diba? Paano na yung pangarap mo maging senador ba to? Partida, senador ka pa ngayon ha. Pero mukhang hindi gagana yung immunity mo. So ito, panoorin po natin. Audio po ito ni Bato de la Rosa mga pre. No? Sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin po natin. Mahaba-haba po ito. Okay. Hindi po ako mag-interrupt. Pakinggan po natin. Sir, kamusta na kayo? Okay lang, okay lang. Siya sa Pilipinas. Sir, nandito ba kayo? Sir, Nympha po. Sir, nandito pa kayo? Secret, secret. So, bakit secret? Pwedeng nasa abroad na kayo? Secret, secret. Sir, seryoso. Sikreto, sir? Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Hindi tayo. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Sir, sabi po kasi ni SP Cheese na yun nga daw po, kung sakasakali daw, okay daw po kayo na magstay dito sa Senate para magkanlong. Sir, hingi lang po kami sana ng reaction po ninyo. Well, nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. So, yan na ipapakita na ang Senado as an institution ay merong naninindigan kung ano ang tama. Pero sir, para po sa inyo, option po talaga yun? Balak niyo sir? O secret niyo rin ba yun? Ano po? Malaking option yan. Malaking option yan para sa akin. Napaka-kuhan yan. Magandang kuhan niya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin. Napaka-diyan ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yun para sa akin. Sir, sabi ng mga kritiko nyo, si Congressman Manuel tsaka yung iba, dapat daw hindi kayo... Sino congressman? Sila Congressman Manuel, sir, dapat daw hindi daw kayo protektahan po ng Senado. What do you expect from these people? Sabihin mo, magsenador mo na siya para pakinggan ni Chis Escudero yung kanyang kwan, yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, magsenador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Baka tanong. Sir, si Ate Nympha po. Sir, pero sir, doon lang po sa sinabi ni SP, meron naman siyang clarification na hindi kayo habang panahon na pwedeng mag-sanctuary sa Senate only until masagad ninyo yung lahat ng legal remedies. Are you okay with that po? Yes, hindi ko naman sinasabi na forever akong mag-standby dyan. So, meron pa rin, hanap pa rin tayo ibang courses of action na pwedeng gawin. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging decision ng Supreme Court
kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move kung ano maging decision ng Supreme Court. Sir, hindi kasama sa courses of action na kinukonsider ninyo yung pagtatago. Sir, kasi di ba, like si Senator Ping Lacson noon, hindi nagpahuli. Senator Hunasan. Kayo, sir? Well, kasama yan. Sa alin Kasama yan sa courses of action natin. Sa alin yun? Na hindi kayo susuko? Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinoconsider natin. Kasama yan sa courses of action na pwedeng gawin. Sen, di ba sabi niyo, sir, gusto niya rin alagaan sana si President Duterte dun sa Dahig, samahan siya. Paano yun, sir? Kung kayo mag-stay lang dito sa Pilipinas at kung sabi niyo nga maging option niyo yung magtago? Mahirap man daw doon, mahirap man. Ultimo yung anak nga, hindi makalapit, hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee, paano ako makapag-demand ng time na para makasama doon o makiusap na pareho naman kaming detainee. So mukhang mahirap dahil nga sa experience ngayon nila doon, yung mga nandoon ngayon sa Dahig. So sir, paano po ang ginagawa ninyong pag-iingat ngayon? Kasi sir, sabi nga, parang tinelegraph nyo na yung plano ninyo na sa sanctuary kayo dito. Tapos sir, parang meron ng ine-expect na warrant of arrest laban sa inyo. So pwede kayong abangan anytime, pwede na kayong subaybayan ng PNP. That's part of my... hindi naman ko ganun ka... hirap na mag-elaborate sa inyo eh. Hindi lang ko mag-elaborate sa inyo yan. Nag-aral ba kami sa PMA ng military strategy, mga principles of war, diba? Pinag-aralan naman yan sa PMA. Kaya, intindihin na lang ninyo kung ano yung sinasabi ko. Sir, linawin ko lang, bakit biglang parang naging option ngayon yung hindi pagsuko? Tama ba ako naintindi? Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titignan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope, yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat. Then I will evaluate. As I have said, I will cross the bridge when I get there. Pag yung option na hindi ka susuko, meaning, Sen, you will stay for a long time here inside the Senate, sir? Most likely. Sir, yung para sa inyo po ba, sir, ang magiging katanggap-tanggap lang na desisyon ng Supreme Court, yung magiging favorable po sa inyo? Hindi naman ganon. Titingnan natin kung ano yung basis sa kanilang desisyon. Okay. Yun lang naman sa atin. Hindi man pwedeng diktahan mo yung Supreme Court. Okay. Kung talagang talo tayo, then accept the fact that you lost the case. Sabi natin, pero magmakita tayo na merong tayong maaamoy na hindi maganda, then let me decide it for myself. Sir, sorry, isa na lang from me. Si Mayan po ito. Sir, yung sabi mo na kinoconsider mo magtatagal ka sa Senate dahil ayaw mong sumuko, you think that will sit well with SP Cheese? Sabi niya, papayagan ka lang niya habang ini-exhaust mo yung legal remedies, but at some point, haharapin mo yung kaso. Kayo sabi niyo kanina, huwag ko itelegraph yung aking mga plano. Tapos ngayon, pinadidetalya niyo sa akin. I mean, sir, yung plano niyo po that you will stay for a long time sa Senate, you think that will sit well with Senate President Cheese? Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Wala naman sabihin, palayasin niya ako. Pag nandiyan ako sa loob, okay. So, palayasin niya ako. Pag palayasin niya ako, then, depende lang. Titignan ko sitwasyon kung lalayas ba ako o hindi.
Sir, Magpa-participate, sir, kayo sa hearing dun sa arrest ni Duterte? Titingnan ko kung pupunta ako o hindi. Titingnan ko lang. Sir, nasa Davao ka, sir, now? I mean, nasa Pilipinas ka? Nasa Pilipinas ako, nangampanya ako. Okay. Umiikot ako. Alright. Pero sir, sa hearing, mayroon ba sana kayong i-confront nyo ba si Torre? Ano mong plano nyo, sir, kung sakali magpa-participate kayo? Ano yung interesado kayo? Saan point doon? Wala naman akong ma-confront. Alam ko naman, nilalabag na nila ang lahat nilalabag na nila. So, ano ba? Anong gagawin ko doon? There's no use crying over spilled milk. Nandun na, nadala na si Pangulong Duterte. Nandun na sa ako. Paano pa natin maibalik yun? So, kaya ba lang ibalik yun? pero sir, sa tingin nyo, yung hearing, makatutulong daw yun para ma-address yung tumitinding divisiveness o baka ang concern ni Senate President Chis Escudero, makadagdag pa yun sa pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipinas? Hello? Yes, sir. Hi, sir. Yes. Go ahead. So, sir, umaasa ba kayo na yung hearing ni Senator Amy bukas makatulong para ma-address yung tumitinding divisiveness sa ating lipunan? I hope that will cure the divisiveness. Pero malalim na masyadong sugat sa tinatamo, lalo na sa aming side. I can see any immediate healing with what has happened to President Duterte. I don't know if our wounds can be healed. Maybe it can be healed only when our beloved President Duterte is. Hello. Hi, sir. Yeah, hello. Apo. Right. Sige po, sir. Yung nga, sabi ko kanina, the wound is so deep. Our wounds are so deep that I don't think immediate healing can happen. Maybe the healing can happen only if President Duterte is being sent back to the Philippines. Sir, Parang gano'n siguro mangyari. Opo. Sir, may post kayo about Secretary Anyo. Sir, pwede po bang maki-elaborate kami kung tungkol po saan yun? Malungkot lang ako dahil nga, ano ba naman kung di ba, with you, kuha na lang, no, with ako, hindi ko siya didiktahan ko anong gawin niya, pero ano ba naman kung kaibigan mo, pinagkatiwalaan ka ng tao, ngayon nandyan na sa sitwasyon na ganyan. Sabihan mo na lang sana, kung kumbaga tinawagan na sana niya na, sir, aristuhin ka namin pag umuwi ka dito. Yun lang ang aming gagawin dahil professional ako in both sides. In both sides of the cup. Professional ako makipag-deal sa inyo. Hulihin po kayo namin pag uwi mo dito. Yun lang naman, kahit na magsabi siya, uwi naman talaga si Pangulong Duterte dahil kahit anong pagkumbinsi sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa Hong Kong na huwag umuwi, talaga decidido siya umuwi, gusto niyang harapin. Pero out of courtesy lang sana on the part of Secretary Anyo, sana kumontak naman lang siya doon sa mga kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Gano'n lang, konti kortesiya lang, pero sige lang. Yun lang kinasama ng loob ko. Hindi ko kinasama ang loob ko na ginampanan niya yung kanyang trabaho sa gobyerno ngayon. It's more of personal, not official. More on personal, on the personal level ang aking tampo. Sir, si Mab po ulit. Sir, meron lang po kasing mga kwento na kumakalat na nung nasa Hong Kong daw po si former President Duterte. Meron daw someone in the group na nagsabi na, Sir, safe ka umuwi. Nakinumbinsi siya na pwede ka umuwi, hindi ka naman aarestuhin. And this is someone daw po na nasa inner circle niya na umano nagtaksil sa kanya. May ganun po ba kayong narinig na storya? May narinig rin ako, but I cannot confirm or deny dahil hindi ko makilala kung sinong tao yun na alluded to na nagsabi ng ganon. Hindi ko man alam, hindi ko kilala kung sino, pero may mga chismis na ganon. Sir, yung binabalak mong pagtatago kung magtatago ka hanggang after elections na yon, hanggang sa lumabas ang resulta?
sabi, huwag niyo i-telegraph yung aking pansis. Ikaw. Okay. Pero sir, sorry, isa na lang po, Mag po. Sir, ano lang po, kung categorically, masasabi niyo po ba, sir, na kapag ka po sakaling magkaroon ng warrant, nasasama po kayong mapayapa or na you will put up a fight? May many options are open for me. I cannot say definitely what option I'm going to take as of the moment. Sir, na lang. Sir, naapektuhan na ba yung kampanya mo after nung mangyari yung kay President Duterte? So, pero when you say yung kampanya na ano ibig sabihin sa akin so far lalong lumakas yung suporta natin sa baba, no? Ang dami lang kahit na hindi na ako umiikot. Daming tumatawag sa akin ng mga mayor, sir, kami bahala sa iyo dito. Suportado ka namin from north to south, kami bahala sa sige lang, tuloy mo lang yung laban ninyo dyan at nakasuporta mo kami sa inyo. So, nakakataba na puso. Okay. Ngayon, ang pakinggan nyo naman po yung mga sinabi ni Bato, no, sa isang tawag. Okay, in-interview po siya sa isang tawag, no. At marami pong dahilan si Bato, no. Alam mo ba to, ang masasabi ko lang sa iyo, ang pagtatago ay sign of guilt yan. Alam mo yan, 'di ba? Oo, kung guilty ka, magtatago ka kasi alam mo, 'di ba? Alam mo na 'yung magiging hatol sa iyo sa bandang huli, 'di ba? Pero kung alam mo kung wala kang kasalanan, 'di ba? Excited ka pa nga pang humarap para malinis na 'yung pangalan mo eh. Pero bakit parang baliktad yata? Nakita mo kasi ang proseso ng ICC, medyo kinakabahan ka at natatakot ka. Siyempre si Digong, no? Next hearing ni Digong sa ICC, kung di ako nagkakamali, September 23 o 25. Okay? Basta nandyan lang. Basta September po, no? So, medyo matagal yung proseso. No? And then, good luck kay Digong. Ewan ko kung kaya pa niya. Matanda na kasi si Digong eh. Ilang taon yan, yung proseso na yan. Good luck. At nakikita po yan ng Bato, kaya natatakot po siya. Diba? So, yan lang po yung ating video ngayon. At good luck, Bato. Congratulations sa pagtatago mo. Good luck sa pagtatago mo. And congratulations in advance sa pag nahuli ka. Okay? So, yun lang. Anyway, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan, ito po. Ballpoint Man 2.0. Siyempre, may TikTok din po tayo mga pre. Yan. No, may TikTok din po tayo. Huwag yung kalimutang i-follow yung ating TikTok, Ballpoint Man 2.0. So, yun lang. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ayun na. So, Bato, masasabi ko sa'yo, good luck. So, yan lang mga pre. Kita-kits po sa susunod na video. Share this video, ha? Kayo anong komento nyo sa video na to? Comment down below. Okay.